Decoys. Okay, intro muna katets, no? Kapag ang detector mo, ang locator mo, ang gold locator mo ay nag-detect ng mga minerals, nag-detect ng pyrites, nag-detect ng quartz, yan po ay problema po sa meter. Okay? So, yun po ang intro natin. Pag-usapan natin mga katets ang decoy. So, ingat po mga katets sa mga nag-aalok ng tools, ng detector, or ng gold locator at sasabihin na mayroong anti-decoy yung locator nila. Baka ang nais niyan ay kayo ang unang ma-decoy sa gamit ang salitang decoys. Okay? Pag-usapan natin ang decoy. Okay, hello at kumusta po kayong lahat mga katets. So pag-usapan natin ulit itong salitang decoy, no? Ito po yung ginagamit ng mga ka-TH natin, lalong-lalo na kapag hindi mag-success sa trabaho. And then, isa pa dito ay mayroong mga nag-aalok ng tools or mga detector na sinasabi nila na mayroong karga na anti-decoy. So, sa totoo lang po mga ka-TH, wala pong detector na may karga ng anti-decoy. Kasi ang definition po ng decoy is imitation of one, no? Imitation of one. Ito po ay ginagamit para po maligaw ang kung sino man yung sumusunod or nakasunod or nakaabang. So imitation of one. So sa paanong paraan po ina-apply po yung decoy, or sa paanong paraan nadidikoy yung mga treasure hunter. So nadidikoy po ang mga treasure hunter. Halimbawa mga katets, mayroong isang combination marker na nahukay. Ito po ay ang dulo ng bato, halatang man-made ang bato at ang dulo ay siya yung sinusundan. Ngunit hindi nakita ng isang treasure hunter yung tinatawag na blind figure, no? So yung blind figure ang nagtuturo sa tamang direksyon. So ito po ay walang connect doon sa aparato or sa mga tools na ginagamit natin, no? Knowledge ang pinaka-importante. Knowledge po ang anti-decoy mga ka-TH, hindi po gadget. Walang gadget na mayroong anti-decoy, no? Tulad ng na-explain ko noon, walang detector or mga high-tech electronics locator na may karga na anti-decoy, no? Dahil po ang decoy po, ang kahulugan po nito or ang definition po nito ay imitation of one. So inilabas ko po itong video na to noon dahil po mayroong nagtanong sa akin kung ano po ba talaga ang anti-decoy. So ang sagot ko po noon ay knowledge. So knowledge po, no? At walang tools na mayroong anti-decoy. Hindi po yan totoo. Yan po ay gawa-gawa lang. At itong decoy ay totoo naman talaga na may decoy. Ngunit ito po ay na-apply sa mga treasure hunter. Ginagamit po itong panglinglang sa kasama, no? Halimbawa, ito ay nangyayari noon at ang halimbawa dito ay imbis na malapit na sa deposit ay sasabihin na hinto tayo kasi wala. Nadidikoy tayo. Kaya yon, nangyayari, ang salitang decoy ay na-i-apply doon sa maraming nagtre-treasure. Dahil nga, pag sinasabing na decoy tayo, ay mag-stop na po yung trabaho. Stop na. Instead na ipagpatuloy, i-stop dahil nga naniwala ang karamihan na sila po ay nadidikoy. Nang hindi naman nila alam na ginagamit lang po yung salitang yan bilang palusot. Okay? So sana po ay maintindihan natin or mayroon po tayong kunting idea na i-share sa inyo at inulit po natin itong pagpapaliwanag tungkol sa salitang decoy dahil po marami pa rin tayong nakikita or nababasa sa mga comment section. Halimbawa, sinasabi na mayroon yang anti-decoy, may anti-decoy tong tools or detector ko, no? So kapag ganon ang approach, 100% na yung gumawa niyan ay hindi nakaranas or walang sapat na experience, or kung mayroon man ay ilan pa lang siguro yung experience niya tungkol dito sa treasure hunting, no? So hindi naman tayo nagmarunong, basta isinishare po natin sa inyo kung ano po yung tamang definition at kung ano po yung tamang
sinasabing anti-decoy. So ang tama po, knowledge, at yung mga tools, yung mga detector ay wala po yung anti-decoy. Mineral is forever po yan, pyrites forever yan na pyrites. Ang maliliit na ginto, yan po ay tunay na ginto, forever po yan. So nagdi-detect po ang mga detector. Kung hindi calibrated ay pwedeng mag-detect siya sa maliliit, sa pinong ginto, no? Kung hindi dumaan sa matinding pag-aaral, hindi nag-study, wala sa physics kung paggawa, so posible na yan po ay mag-detect doon sa mga sinasabi natin na mga pino na ginto na hindi dapat ituturo sa mga tools na ginagamit natin sa treasure hunting. Okay, so sana po ay naintindihan at sana ay maliwanag sa inyong mga katets. No, anti-decoy is knowledge. Saan po nadi-decoy ang mga ka-TH natin? Saan po nai-apply ang decoy? Kasi ang definition ng decoy ay imitation of one. So nai-apply po yan doon sa mga sign, no? Sa nakikita mismo, sa na-encounter natin na sign. Ang halimbawa dyan ay yung tulis ng bato. Sinusundan mo yung tulis ng bato, papunta pala sa trap, papunta sa bomb, papunta sa maling direksyon. Dahil di mo nakita yung blind figure. Kung mayroon mang markings, di mo naintindihan yung markings. At dahil matulis yung bato, sa tingin mo, arrow, so sinusundan mo. So, yun. Isa sa halimbawa dyan, mga katits, yung client ko dati, no? Na mayroon mga siyang, nag-voice record siya. Tapos, sinusundan nila yung tubo na patusok, pagilid. Doon, napuison sila. Buti na lang at nag-aakyat agad yung mga kasamahan niya, no? Napuison sila. Dahil nga, iniwan nila yung detection at sinusundan nila yung tubo, no? Kasi may nag-advise sa kanila at nasa isip nila na baka decoy ang binigay na direksyon ng detector or locator. So, inuulit ko po, kapag calibrated po ang detector at suitable sa treasure hunting, kung ano man yung tinuturo niyan at kung mayroon mang sign na papalayo doon sa tinuturo niyan, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Maliligaw ka or papunta ka sa trap, no? So walang gadget, ulitin ko, walang gadget na mayroong anti-decoy. Ang totoo or ang tama na anti-decoy is knowledge. Saan po pwedeng mai-apply ang mga decoy na ginawa ng mga Japanese? Ay doon po sa mga sign, no? Sa mga sign na actual mong ma-encounter, makikita. Hindi na po yan ma-detect kasi ang bato walang detection po yan. Purya na lang sa mga bato na mayroong mga pinong ginto, no? So posible na ang detector ay kikilos dyan, pero malalaman mo yan sa pamamagitan din ng galaw or reaction ng inyong gadget. So ang pinaka the best dyan ay i-apply natin or pag-aralan natin mabuti. So para magkaroon tayo ng knowledge about sa gadget, about sa tools na ginamit mo, at about sa mga sign, kung yan ba ay papunta sa trap or kung yan ba ay tama yung direksyon na sinusundan mo. Ngayon, balik tayo doon sa tools. Kung ang tools mo, o kung ang detector mo or locator mo na ginagamit ay kumakagat doon sa frequency sa ilalim, kasi nagto-turn around po yung frequency sa ilalim ni mga katets, nagto-turn around po yan. So pwede na kakagat yung gadget mo or maliligaw ang gadget mo kapag hindi yan suitable. Hindi katulad ng furlong range locator na kahit nakapakit yan ay ituturo ng furlong range locator. Hindi po siya maliligaw or di siya malilito sa nag-turn around na frequency sa ilalim ng hukay. Okay, so siguro mga katits, malinaw ngayon at sana naintindihan ninyo at sana ay nakapagbigay tayo ng konting idea tungkol sa sinasabing decoy. So ulitin ko, walang detector, walang tools, walang locator na gold locator na mayroong anti-decoy, no? Walang Japanese one na may anti-decoy. Ang anti-decoy po mga ka-TH ay knowledge. Ulitin ko po, knowledge. Saan na i-apply sa mga Japanese? Ang definition ng decoy ay imitation of one. So na i-apply po ito doon sa mga sign
na nakikita natin, nababasa natin, doon po tayo maliligaw. Ginagawa ang decoy para maligaw. Okay, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat, bye-bye, and God bless.